Good day sa inyo. Ngayon naman, ang ipapakita ko naman sa inyo ay itong holy basil. So, ito yung holy basil ko. As you can see, flowering stage na rin siya. And seeding stage. Pag ganito na itsura ng mga seeds ng holy basil nyo, pwede nyo na siyang kuhanin para itanim sa inyong soil medium. So, yung seeds na to, mas maliit siya ng konti kaysa sa mga seeds ng Genovese at ng Thai basils. So, check natin, no? Tingnan nyo, nasa silip nyo ba, maiitim na yung mga nasa loob. So, mature na yung mga seeds na yan. And wag nyo masyadong patatagalin. Dyan sa stalk nila, nawawalan din ng moisture yung mga seeds. So, nagda-dry up. So, mas maganda kung i-harvest nyo right away yung mga seeds na makikita nyo. Like this one, ito. Kahit green pa yung nasa ibabaw, pwede na rin yung nasa green. Nakita nyo ba? Yung nasa green, maitim na rin. Ayun. So, pwede na to. So, ikakat nyo to. Mula dito, kakat nyo. Tapos nyan, ibubudbo natin to sa soil medium. So, ayan i-harvest na natin tong holy basil. Ikakat ko na yung mga stalk nila. Para itanim na. So, it still be a long process after that. Yung mga seeds kasi talagang it takes time na mag-grow. So, maging patient lang kayo ha. Even itong mga holy basil na to can be grown out of cuttings. So, you just need to learn kung alin dyan yung dapat yung ikakat. Usually, itong mga topmost, Ayan, mga topmost yan na maikakat yung ganyan. Tapos, tatanggalan nyo lang a few leaves, ibababad nyo sa water for a week. And then, it would grow roots na already. So, there are so many ways pa to propagate your basils. Hindi lang from seeds, hindi lang from cuttings. I'm sure may iba pang hindi ko rin alam pa, pero most of the time ganyan lang ginagawa ko. Pagkakaroon nila ng mga seeds, hina-harvest ko lang yung mga stalks ng may seeds, and then I would just plant it. May mga tumutubo naman. So ayan, isang sample yan ng isang baby na holy basil. Ang cute, no? Ito namang isa na to. Ito na yung mga mother plant. Ang laki, no? It grows about this tall. At meron din siyang self-watering. Ayan, nilalagyan ko lang ng tubig yan. Para hindi siya mamatay. It's helping me itong self-watering na system na ganito. Kunyari, alis ako, ganon, and nobody's going to water the plants. So, yung mga ganitong stage kasi nila na to, yan, yung ganyang kalalaki na niya. Ang tatakaw na kasi ng mga ganitong mga basil sa water pag mga ganyan lang kalaki. So, you need to devise a plan para hindi siya mamatay. So, itong basil na to, baka I have this for a year already. A year plus, I think. It's from seed. Ayan, from seed ko pa yan tinanim. Tapos marami na akong nakuha ng cuttings niyan, seeds, and yung iba niya na ibenta ko na rin. So, alam mo yun, napaka-useful na meron kang ganitong system, itong parang self-watering system niya. So, you just cut yung ganitong, kahit anong size ng mga pet bottles, and dyan nyo lang siya itanim. Ito pa, so yan, lalagyan ko lang ng tubig yan. Ito rin, lalagyan ko lang yan, may mga tubig pa. Nakita niyo yung roots, ayun, very progressive na mga roots. So, ito pa, lalagyan ko ng tubig. Yan, tapos magsi-seeds na rin siya. Tinan mo, may mga
flowers na naman siya. So, just like Thai basil, mahaba din ang buhay nitong holy basil. Once na na-plant nyo na siya ng ganito na may system. Ayan, mga ganyan. Matagal na yung buhay niyan. So, it could earn you, mababawi mo na yung pinambili mo ng seeds. Alam mo yon, kasi yung mga cuttings, mabibenta mo na maganda pagka malago. Pati yung mga seeds din, kung may gustong bumili. Pero usually, ang gusto na ng mga buyers, yung mga talagang seedlings na, o yung established na sila, kasi hindi na sila maghihirap maghintay. Pag kasi nag-germinate, diba? Tapos naging maliliit na cute na seeds. Cute na seedlings, matagal pa rin yun. So, ang gusto ng buyer minsan, mga established na yung plants.